before you die or before we die. Mga kapatid, kadalasan po kapag naririnig natin ang salitang before you die, parang natatakot tayong pakinggan, para bang ang tema ay funeral service. Pero ang totoo, ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa takot sa kamatayan, kundi ito ay tungkol sa kahalagahan ng buhay na natitira. Lahat tayo ay merong to-do list sa bawat araw. Magtatrabaho, mag-aaral, mag-iipon, magpapatayo ng bahay, mag-aasawa, magta-travel, mag-enjoy. Pero ang tanong, meron ba tayong mga to-do list or things to do bago tayo kuhanin ng ating Panginoon? May mga bagay o plano ba tayo na kung saan napakahalaga sa buhay na ito at mahalaga para sa Panginoon? I don't know what is your plan for this week, what is your plan after this service, pero may isang bagay na hindi natin sigurado ang pagkatapos nito. Ang kamatayan ay tiyak, pero ang oras nito ay hindi natin alam at ito ay walang schedule kung kailan siya tatawagin or kailan tayo tatawagin ng ating Panginoon. At tulad ng mensahe kanina ng awitin, at the midnight cry, it can be by rapture or by death, we will come face to God. Kaya mas mahalagang ang tanong natin ay hindi kailan ba tayong mamamatay, kundi ano bang ginagawa mo sa iyong natitirang buhay. Ang sermon na ito ay hindi para sa mga patay, obviously, at para ito sa ating mga nabubuhay pa, para sa atin na may mga pagkakataon pa na magbago, para sa atin na may pagkakataon pa na magmahal, para sa atin na may pagkakataon pang magbalik loob, may pagkakataon pang tuparin ang mga natitirang pangarap. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat gawin ng tao before you die, hindi para tayo ay takutin, kundi maituwid ang direksyon ng ating natitirang buhay. Gawin na natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos at sa ating buhay before we die. Hindi kapag emergency, hindi kapag may sakit na, hindi kapag huli na, at lalong hindi kapag nasa kabaong na, kundi habang tayo ay may buhay at may panahon. Last week, 4 na bagay po, spiritual na bagay yung ating pinag-usapan. Later on, we will talk about practical things. But last week, may 4 na bagay, 3 o 4 na bagay na kung saan nakita po natin na ito yung magandang may settle mo, may ayos mo. Things to do before you die. Number 1, believe in the Lord Jesus Christ. Accept Him as your personal Savior. Ang isang pinakamahalagang desisyon na gagawin ng tao, hindi lamang yung ano ang ipapangalan sa iyong anak, saan siya mag-aaral, at sa paglaki ng batang ito ay anong kurso ang kanyang kukuhanin, anong klaseng sasakyan ang kanyang bibilhin, sino ang kanyang mapapangasawa. Ang isang pinakamalaking desisyon na dapat gawin ng tao habang siya'y nabubuhay ay yung desisyon na tatanggapin ba niya ang Diyos bilang tagapagligtas. And in our entire life, regardless of what age it is, unless you are under the age of accountability, God gave you the chance to decide. Kaya sa buhay nito, araw-araw meron tayong choices, meron tayong decision. Every day, meron tayong decision kung tayo ay papasok o hindi, anong lulutuin, saan pupunta, gigising ba, babangon. Pero ang pinakang mahalagang desisyon na dapat gawin ng tao ay yung decision that before you die, believe in the Lord Jesus Christ and accept His salvation. Pangalawang bagay, natatandaan nyo ba? Okay, sinong may notes? Pangalawang bagay, okay, be a servant of God. Huwag tayong masapatan na tinanggap mo ang Diyos at hinihintay mo na lang yung langit. Ikaw ay linigtas ng Diyos, matapos mo siyang tanggapin, nandyan na yung regalo ng buhay na walang hanggan, pero hindi ka agad niya kinuha at dinala sa langit. Kasi meron pang binibigay ang Diyos sa iyo na pagkakataon na maging lingkod ka niya, maging servant. Nang sa gayon, pag humarap tayo sa Panginoon, masabi naman natin na hindi lang natin ginugol ang ating buhay sa ating sarili, sa ating trabaho,
sa pamayanan, sa ating pamilya, meron tayong tinatawag na naging Christian life. Na oo, lahat ng tao dito merong family life. Kung titingnan mo ang mga tao sa labas, merong career life. Merong entertainment life, may sports life, barkada life, travel life, love life. Pero hindi lahat may Christian life. Ang may Christian life lang yung masasabi mo na simula nung tinanggap mo ang Diyos, meron kang naging relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. So don't just believe the Lord, but be a servant of the Lord Jesus Christ. Kaya wag po tayong papayag simula nung tinanggap mo ang Diyos. Hinihintay mo na lang ang pagbabalik ng Diyos. Wag tayong papayag na wala tayong nagawang paglilingkod para sa Kanya. Sapagkat only one life will soon be passed, but only what's done for Christ will last. Ang madadala natin sa langit ay yung mga bagay na kung saan ginawa natin na naging makabuluhan, hindi lang sa lupa, kundi napuri natin ang ating Panginoon. Believe in the Lord Jesus Christ, be a servant of God. Pangatlong bagay, ano po yon? Bring again your fire. Bring again your fire. Bring back your fire. Bilang Kristiyano, mahaba po itong ating takbuhin. Kung yun nga pong isang SEM, may kalagitnaan na tinatamad. Kung yun nga pong 4 na taon na pag-aaral, hindi naman laging ikaw ay present, hindi naman laging ikaw ay mataas. May mga time na talagang ikaw ay nananawa, nanlalamig. Ganon din po sa ating buhay bilang Kristiyano. Mahaba po yung ating takbuhin. At dumarating talaga yung time na nanlalamig ang ating puso. Minsan, hindi man tayo yung totaling nawala sa church, nandito nga tayo. Pero yung puso natin, ramdam natin, hindi na ganun yung ating init ng paglilingkod. We are so reluctant. Parang nagiging optional, traditional na lang ating paglilingkod. May mga panahon na nawala yung init. Sabi nga po ng Bible, where is your first love? Nawala yung ating init at pag-ibig sa Panginoon. Nangyayari po yun. Pero bilang Kristiyano, huwag kang papayag, nalinigtas ka ng Diyos. Naglingkod ka dati sa Diyos. Dati kang kagamit-gamit. Dati kang may ministry. Dati kang servant of God. Yes, given. That sometimes, nanlalamig, nawawala ka po, pero huwag kang papayag na Kristiyano ka, abutan ka ng kamatayan, hindi ka nagbalik loob sa Diyos. Bring back the fire. That is the remaining part of the purpose of our life. Marami pa tayong purpose, but ayaw nating mamatay kasi dapat ganito, ganito. Kasama po yun. But for our spiritual purpose, the spiritual purpose is gusto ng Diyos na maging maayos yung pagharap natin sa Kanya. May magawa ka, may makapagbalik loob ka, at sa pagbabalik loob mo, there will be restitution. May panahon ng pagbabawi, may papanahon ng pagbabalik. Yun po yung 3 bagay natin pong napag-aralan last week. 3 lang ba yun last week? Ano yung pang-4? Okay, bring again, bring souls to Jesus. Bring souls to Jesus. Tayo po, panatag tayo dito ngayon. Wala tayo sa gera sa Iran. Wala tayo sa Abu Dhabi. Wala tayo sa Dubai. Pero kung tayo ay may magagawa para sila ay itawid, iligtas, gagawin natin. Huwag tayong masapatan na tayo ay nakakilala sa Diyos. Gawin natin ang ating makakaya, lalo pa kung ikaw ay may impluwensya, may mga taong naniniwala sa iyo, upang masagip ang kanilang kaluluwa. Sa ating pagpapakain, sa ating pagtulong, maganda po yan. Pero 1 meal lang ang nailigtas mo siya. 1 araw na gutom lang, natulungan mo siya. Kung gusto mo talagang tulungan ang mga mahal mo sa buhay, gamitin tayong kasangkapan upang maligtas ang kaluluwa. Bring souls to Jesus. Mahirap man, pero hindi natin alam. Diyos at Diyos pa rin po ang nagbabago ng buhay. Tulad ng patotoo ni Kuya Ding, diba? Kung gaanong katagal na ang ating malubak sa family ay mananampalataya, hindi nila maisama-sama ang kanilang ama. Pero hindi natin alam. When is the day of salvation? 1 araw, panahon pa ng pandemic, ang Diyos ang nagbago sa buhay ng Kuya Ding. And before he died, he accepted the Lord Jesus Christ.
He served the Lord and bring souls to Jesus, lalo na ang mga pamilya. Sa atin po mga pamilya, maraming problema ang pamilya. May mga problema sa anak, may mga problema sa bisyo, mga asawa, iba-iba. Hindi natin sinusukuan yon. Huwag din natin sukuan ng kanilang kaluluwa. No? Panalangin lang natin, magpakita tayo ng magandang patotoo, nang sa gayon, pakitaan din naman tayo ng talagang may pagbabago. Panalangin natin yan. Use your influence. Alam nyo, lahat tayo ay we have ministries. Hindi lang po ang ministry sa church. Because if we want to worship God in the church, that's a limited worship. Sunday ka lang. We ought to worship God wherever we are. Yung iyong trabaho, school, kung nasan ka, yan ang iyong worship place. That's the place na kung saan kailangan makita ng tao yung patotoo mo bilang anak ng Diyos. At yung lugar na kung saan dinala ka ng Diyos, hindi lang to earn money, to earn degree, but to earn and win souls for Christ. 4 na taon mong kaklase, 10 taon mo ng katrabaho, merong isang maniniwala sa'yo. Meron at merong isang maaakay tayo sa Panginoon. So before we die, huwag tayong masapatan na tayo lang. Maghanap tayo, manalangin tayo ng mga kaluluwa na kung saan, ang mga kaluluwang ito ay kaluluwa na kung saan kikilala sa Diyos. And this time, practical naman po. Ano yung iba pang bagay na kailangan natin gawin before we die? Panglima, buksan natin mga Bible sa aklat po ng Isaiah chapter 38 verse 1. Alright, Isaiah chapter 38 verse 1. Sige po, buksan natin, sabay-sabay natin basahin. I don't have slide. Isaiah, Jeremiah, Lamentations. Okay. Ayan na. Nagtupi-tupi na ang Bible, hindi na maanot, nagdikit-dikit na. Okay. Isaiah chapter 38 verse 1. Ang account po na ito ay patungkol sa isang hari. Nakilala na rin natin na si Hezekiah, chapter 38 verse 1. Ito po yung mga panahon na kung saan siya po ay may karamdaman at inutusan po ng Panginoon ng propetang si Isaiah na magbigay ng huling liham para sa haring si Hezekiah. Hezekiah chapter 38 verse 1, sabay-sabay nating basahin sa wikang English. Ready, begin. In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, or thou shalt die and not live. Siguro po ay ang pinakamahirap bigyan ng bad news ay yung hari, sapagkat under their custom, hindi pwedeng ang hari po ay maging malungkot. Pero walang magawa yung si King Hezekiah sapagkat sinong may sabi? Kung doktor lang, baka ipatawag yung doktor, magpalit ng doktor, baka ipapatay pa. Sinong may sabing mamamatay na ako? Thus saith the Lord. Diyos ang may sabi. Walang magawa si Hezekiah. At ang sabi po dyan ni Isaiah, ito yung utos ng Panginoon, set your house in order. Ayusin mo na ang lahat sa tahanan mo. Ihanda mo na sapagkat you will not live, you will die. Bagamat we know the story, nakipag-bargain si Hezekiah sa Panginoon, binigyan pa ng extra 15 years. But the moral story of the story here is, panglimang bagay, build your house in order. Ito ang sinabi ng Diyos kay Haring Hezekiah nang siya ay magkasakit. Hindi sinabi ng Diyos na sige, enjoy mo na yung natitira pa, bagamat pwede. Hindi sinabing mag-ipon ka pa para sigurado, ayusin mo ang iyong bahay. Yan ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, bago matapos ang buhay mo, may mga bagay na kailangan kang ayusin. Ano ang ibig sabihin ng house? Hindi lang ito yung templo, yung kaharian, yung bahay na may bubong at pader. It's not just your home, it's not just your house, but your home, your family. Ang sinasabi po ni Isaiah kay Hezekiah, ayusin mo na ang pamilya mo. Ihanda mo na sila sa iyong pagpanaw. Meron po tayong tinatawag na mga panlupang pamana at spiritual or makalangit na pamana. Panlupang pamana, earthly inheritance.
Proverbs 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children. Kung tayo ay magulang, gawin natin ang ating makakaya na ihanda ang ating mga anak at asawa sa hinaharap na matatag hanggat buhay pa tayo. In fact, isa yan sa mga consideration. Bakit? Bagamat ligtas na tayo, pero ayaw pa natin. Nandun yung salitang hindi pa handa ang ating pamilya. Pero gawin natin ang ating makakaya. Once na maging magulang tayo, your life is not just yours. Kabahagi ng iyong buhay ang iyong pamilya. Kaya gawin natin ang lahat na sila ay iiwan nating matatag. Kaya ang mga magulang nagsusumikap talagang makapagtapos kayong mga kabataan. Sapagkat ano man ang mangyari, may laban kayo sa buhay. Nung isang araw, nagkwekwentuhan kami na Brother Rydel, yung nakita ko yung quote na parang kinokondemn nila. Nasaan na yung mga valedictorian noon? Kaming mga pasaway, kami ngayon ang mga nasa barko. May mga ganong pagkakataon, pero hindi ho lahat. Mas malaki pa rin ang porsyento na yung mga nag-aral, sila yung may magandang kinabukasan. Hindi lahat ng pasaway noon, magandang buhay. Maaaring nagkataon lang na ang mga magulang ay may kaya, may kakilala, or may diskarte, pero malaking porsyento pa rin na mga nagpabaya, hindi maganda ang buhay. At mas malaking porsyento pa rin na mga nag-aral ay maganda ang buhay. Kaya magsumikap. Bilang mga magulang, ginagawa ninyo ang inyong makakaya upang talagang itawid sila sa mga kurso. Kaya nga, mapapalad kayong mga nakapagtapos na. Mapapalad kayong mga may pamilya na ang inyong mga anak sapagkat isang bahagi ng paghahanda ay nagawa nyo na. Kami, wala pa. Kinder pa lang. Ako po. Okay. Kaya di ba, Brother Mac, pag nagpa-college tayo, ang dami niyan. Ihanda. Kaya ang mga magulang talagang doble kayod. At kayo naman mga kabataan, kung binibigyan ng pagkakataon mag-aral. Wala kayong isisisi balang araw na kaya naging ganito ang buhay ko kasi ganito lang kami. Iginapang kayo. Gawin nyo ang inyong makakaya. Madaliin nyo sapagkat mahirap ang buhay ngayon. Even you are graduate, ang laki ng competition ng employment. Iba pa rin yung may natapos. Napakalaki ng competition. Gawin nyo ang inyong makakaya. Isa po yan sa parte that set your house in order. Set your house in order. Savings and insurance. Savings and insurance. Mahalaga po. Practical muna tayo ngayon, ha? Iba yung may naipon. No? Even insurance, that is a very practical things. Yung pag namatay ka, may maiiwan ka kahit kaunti. Alam nyo, malungkot ang kamatayan, pero iba rin po magpangiti yung may pera. Yan ang katotohanan. Yung hindi mo na po problemahin paano kami ngayon sapagkat panatag ka. Insurance. No, nasan si Ma'am Roxanne? Okay, pinopromote ko yung kanyang Sun Life. That is the best gift that you can give to your family. No, may katatagan ka na, alam nyo ang hirap nung ang hirap nung namatay ka, tapos ang iniwan mo, hindi pa mana utang. Doble ang pagluluksa nun. It sounds funny, pero maraming nangyayaring ganyan. Totoo po, maraming ganyan nangyayari. Yung tapos na, nagkukumputan pa. Anong gagawin natin dito? Paano natin babayaran? Diba? Mahirap. Naalala ko, nung namatay yung aming father, mga biglaan naman yan. Kulang din ang aming savings. Diba? Tara lang ng tara kung sino nag-aabono. Tara lang ng tara. Kung nagkatanungan na pagkatapos nito. Diba? Mahirap pong mamatayan. Alam nyo ba, lalo pat kung marami kayong kaanak, nung namatay ang ating pastor, alam nyo ba, sa pagkain pa lang, 100,000 ng gastos namin. Hindi naman natin sinolder sa church yan. Diba? Kung ikaw mayroong savings, kung wala man, pero alam mo namang may makukuha, malakas ang loob mo. Kasama sa paghahanda. Kasama sa paghahanda. Kaya, kahit maliliit, di ba? May maliliit. Meron kayong makukuha sa card bank. Di ba?
May makukuha kayo sa SSS or sa GSIS. May makukuha kayo sa Pag-ibig. Diba? May makukuha kayo sa Ormeco. Yan pala, pag namatay, may makukuha. Diba? Dapat meron. Dapat meron. Maaring may mga pagkukulang ng kaunti yung tayong mga magulang sapagkat hindi nga tayo masyadong nakapaghanda sa buhay pero ginagawa ang lahat para sa susunod na henerasyon. Di ba? We need to settle that. Savings, insurance. Dapat maliwanag ang inheritance. Sa totoo lang po. Very practical. Dapat napag-uusapan na talaga. Kanino to? Alin to? Ganito. Kahit magkakapatid, pwedeng mag-away. Dapat maliwanag ang inheritance. Di ba? Yung mga pag-aayos-ayos na mga papel, ang hirap din pala niyan. Pag namatay na, ang hirap. May problem tayo ngayon, yung ating sasakyan ng ating pastor, Attorney Earl, kahit bayad na, hindi makuha ang OR at CR. Kailangan pa namang extrajudicial. At ito naman bangko, ang daming hinihingi, hindi lang perma na magkakapatid, pati mga asawa. Ang daming kailangan isettle. Ipapalipat pa pala mga pangalan ng Ormeco, ipapalipat pa, ang daming mga pangalan ng lupa, ang daming isesettle. Prepare the documents. Ang Sister Lenny, practical, simula nung namatay ang pastor, natuto na, pinapile na ang mga, saan mo nga naman kukutkutin yung mga ganon? Dapat na ipapaalam mo sa iyong mga anak, anak, meron tayo dito ha, may lupa tayo dito, itong titulo, anak, ito yung OR ng ganito. Very practical things, sapagkat nakikita ko po, nagkakagulo. Nagkakagulo. May ibsan yung pagdurusa kung ang inaalala mo na lang ay magluksa. Pero kung marami ka pang inaayos na mga kung ano-ano na hindi mo makita, naghahanap ka pa ng pera, lalong nagiging mahirap. Kaya tayo, before we die, let's settle everything. Practical things. Funeral plan. Funeral plan. Taas nga ang kamay. Sino po sa inyo ang merong funeral plan na? Huwag tayong mahiya. Sino po? May funeral plan na? Ayan. Salamat po. Yung iba, pag namatay kayo, saan kayo ililibing? Sa paso? Joke lang po. Mahalaga po. Mahalaga. Alam niyo po ba, bukod pa ang kabaong, bukod pa ang paglilibingan, yung pahukay pa lang ha, mahina na ang 20 mil hanggang 50 mil. Isang kapanatagan sa lilisan sa mundo to, na alam niyang lilisan tayo na hindi tayo parang bangkay na bahala na kayo sa akin kung saan niyo ko ilagay. Isang kapanatagan na maayos ang lahat. Nung araw, nagtuturuan pa tayo dito eh. Diba? Nagtuturuan pa tayo. Oy, saan kayo ililibing? Naalala ko yung libingan ng lola, no, at papa. Nung una, talagang nagtuturuan. Nung nakikita natin yung mga practical na bagay, nag-aagawan. Ngayon yung libingan ng lola, nag-aagawan ng Kuya Abel at si Kuya Albert eh. Ako muna, sige ko muna. Kasi nung mauna, hindi, totoo lang. Kasi, akala nyo, may presyo yun. May bayad yun. Napakadaming gastos. Dapat na paghahandaan. At kung ang inyo naman mga magulang ay umabot na sa panahon na talagang wala na at kayo naman mga anak ang mga nakapagtapos at may kakayahan na, ikuha nyo. Bakit? Kayo rin na mabubulabog. Kayo rin na mabubulabog. Mag-usap-usap. Set your house in order. Kailangan na pag-uusapan. Yung lilibingan, makikihati na lang ako. Okay? Pero kahit ako din, yun ang gusto kong isettle. Wala pa akong St. Peter ngayon. Pero kailangan. Kailangan. Sapagkat we need to set our house in order. Pamanang makalupa yan. Meron din tinatawag na pamanang makalangit or spiritual inheritance. Hindi sapat na maayos ang buhay ng mahal mo sa lupa. Ito ay kulang na kapanatagan sapagkat yung iiwanan mo, madali lang mawala ang lahat at maligaw sa buhay kung hindi ka nag-iwan ng pundasyon sa pananampalataya sa Diyos sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, part ng set your house in order, bring them to Christ,
Hindi lang yung pag-aaral or grades ang ating minomonitor. Kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Ikaw ba'y nakakapanalangin? Nag-aaral ka sa ibang lugar? Ikaw ba'y nakakapanambahan pa? Hanggat nasa poder natin, hanggat kaya natin. Kaya nga yung ating mga bata, dinadala natin sa Sunday School sapagkat dinalagyan na natin ng pundasyon. That is part of setting your house in order. Sapagkat kung spiritually, meron kang inheritance, alam mong kahit mawala ka, maayos ang relasyon sa Diyos. Magiging maayos ang lahat sapagkat yung pangako ng Diyos, hindi para sa lahat yon, yung Romans 8:28. All things work together for good. Pero, to them that love God. If our family love God, if our children love God, alam natin na iwanan natin, magka-problema man yan, but it is for good. All things will work together for good. Kaya, that is part of our inheritance. Practical, physical, and spiritual. Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Moral and lifestyle. Ayusin ang mga pamumuhay. Corinthians chapter 6, verse 19, your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi lang bahay ang kailangang linisin, kundi pati ang buhay. Kung may mga pagkakataon pa tayong itama, ang mga relasyon, ang mga ugali, mga pangaral. Huwag tayong manawa sa pangaral, sapagkat mamimiss natin yung mga pangaral. Kung may pagkakataong itama. Ang buhay ay parang bahay na binabaha. Kapag may bagyo, saka mo lang makikitang may butas ang bubong, may butas ang dingding, mahina ang pundasyon. Ang sakit at kamatayan ay parang bagyo ng buhay. Hindi niya sinisira ang bahay, kundi ipinapakita niya kung ano ang mga sira sa inyong tahanan. Kaya sabi ng Diyos, set your house in order. Ano ang mga dapat kumpunihin? Hindi bukas, hindi kapag emergency na, hindi pagpatay na, kundi habang may oras pa. Mga kapatid, bago tayo mamatay, ayusin natin ang ating tahanan. Dahil ang pinakamalungkot na libing ay hindi yung maraming iyak, kundi yung maraming sana. Sana humingi ako ng tawad, sana naiayos ko ang lahat, sana nagbalik loob ako, sana inayos ko ang tahanan ko. Build your house in order. Panghuli, build what is broken. Fix your relationship. Build what is broken. Hindi lang bahay ang inaayos bago mamatay. Dapat buhay at relasyon. Kasi pwede kang mamatay ng may malaking bahay, pero kung punong-puno ka ng galit, kagalit, sama ng loob at tampuhan, sira pa rin ang iyong loob. Matthew 5, verse 23 and 24. Buksan natin ating Bible. Aklat ng Mateo, chapter 5. Verse 23. And 24. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 23, ready, begin. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there any gift before the altar, and go thy way first, be reconciled to the brother, and then come and offer thy gift. Kung ikaw daw ay pumunta ng church, maghahandog, aawit, magkwa-choir, naalala mo na yung kapatid mo, nag-away kayo kanina, iwan mo muna ang handog at makipagkasundo ka muna sa kanya. Kahit pa nagseserve ka sa Diyos, priority pa rin nating ayusin ang mga nasirang relasyon. Ephesians chapter 4 verse 26, sabi niyon, again, iwan ang handog. Our first ministry is our family. Although hindi agad naaayos, pero dapat priority natin na maayos yun. Sapagkat hindi rin tayo makapaglilingkod ng ayos kung ang ating puso ay hindi tama, kung may sama ng loob.
isang bagay na kailangan excess baggage na dapat tagtagin natin. Ephesians 4 verse 26, sinabi dyan, huwag niyong patulugin ang galit sa inyong puso. Ang gandang verse po nito, nasabi sa mag-asawa o sabihin natin sa magkapatid, huwag kayong lulubugan ng araw nang hindi nagkakasundo. Huwag kang matutulog ng may kaaway, sapagkat hindi mo alam kung gigising ka pa. Lalo na kung mahal mo sa buhay, na hindi mo naman matitiis. Kaya napakahalaga po yung mga away, inaayos agad. Kasi pag dinatnan ng kamatayan, patatawarin mo rin. Iiyakin mo din. Alam nyo, ang isa sa nakita kong pinakamalungkot na libing, hindi yung maraming iyak, kundi yung maraming sana. Yung maraming sana. Colossians 3 verse 13, sabi po doon, magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo Kristo. Hindi dahil deserve nila, sapagkat bagamat talagang walang punto para sabihing sila'y tama, hindi dahil deserve nila, kundi dahil ikaw ay pinatawad din ng ating Panginoon. As Christians, as a mature Christian, you should initiate. Sa loob ng bahay, mayroong isang magbababa ng pride na handang magpatalo, maayos lang tayo. Just imagine, you have quarrel with your wife, with your husband, and then there is a sudden death. Biruin mo, naghiwalay kayong masasama ang loob. Kaya very biblical yung Ephesians. Huwag mong palilipasin. Na muling paglubog ng paglitaw ng araw ay kayo magkagalit. Ang ating buhay ay parang sirang lambat ang relasyon. Parang sirang lambat ang relasyon ay parang lambat ng mangingisda. Kapag punit, ang relasyon mukhang okay sa labas, pero may lilim na sikat or nasakit sa loob. Kung tatahiin, makakahuli ulit tayo. Kung pababayaan, wala na tayong mahuhuli pa. Kapag may mga nasirang relasyon, kung aayusin mo, may bunga. Kung pababayaan mo, puso mo ang mag-aani. Katulad ng isang sirang silya na may basag sa paa, pwede mo namang upuan pa, pero hindi ka nakampante. Ganon ang sirang relasyon. Napakahirap po, lalo't hindi naman natin kayang itulak kabigin. Yung ibig sabihin eh, gusto mo nang itulak, pero hindi eh. Anak ko to eh, asawa ko to, kapatid ko to, kakabigin mo din. Hindi mo naman matitiis. Di ba? Mahirap po yung magtapos ng may sama ng loob. Mahirap. Isang kapayapaan, yung alam mong maayos kayo nagtapos. I remember nung ating pastor ay namayapa. Kahit po kami ay pamilya ng pastor, may mga hindi rin pagkakaintindihan. At kami ng ating pastor ay wala kaming naging pagtatalo sa haba ng aming pagpapastor. But there was a time, a month or a weeks before he died, talagang sinubok ng Panginoon. It's not attack on his physical, it's not attack on the church, it's a family matters. At talagang tumagal ng ilang araw din yung aming mga pananahimik. At hindi ko matiis yun, hindi ko ma-imagine na dumaan kami sa ganun. At lagi ang hiling ko sa Panginoon, Lord, wag sa gantong pagkakataon. Huwag sa pagkakataon na hindi kami okay, sapagkat yun ang hindi ko matitiis. No? Kailangan mong bumelo, kailangan mong magbaba ng pride, kailangan mong magpakumbaba. And we praise the Lord na ayos namin, aming pamilya. Mas naging sweet, mas na-appreciate, at mapayapang kinuha ng Panginoon ng ating pastor. But if kung ating pastor ay namayapa doon sa panahon na hindi kami nag-uusap, namayapa doon sa panahon na may tampuhan, bit-bit ko yun hanggang ngayon. Pero maluwag sa aking loob sapagkat I set everything right. And he set everything right. Kaya kayo, kung kayo ay masamaan loob sa inyong kapatid, naiiyakan mo din naman. Kung masama ang loob mo sa iyong magulang, di ba? Ihingi mo ng tawad, hindi mo sigurado ang buhay. Hindi dahilan na may sakit, malapit na. Aksidente, pwedeng mangyari.
Hindi natin alam ang pwede mangyari. Ang pinakamakalungkot na lamay ay hindi yung maraming iyak, kundi yung maraming pagsisisi. Bago lubugan ng araw. Main teaching, bago tayo mamatay, ayusin ang relasyon sa magulang. Ayusin ang relasyon sa asawa. Ayusin ang relasyon sa kapatid. Ayusin ang relasyon sa kaibigan. Sa katrabaho. Ayusin ang relasyon sa kapwa mananampalataya. Sapagkat pag namatay tayo, anong sasabihin ng tao? Pag namatay tayo, ano kayang sasabihin? Naku nga, patay na. Naku nga. O baka naman, buti nga. Kaaway ko yan eh. Sa buhay na ito, maiksi lang, huwag tayong mag-ipon ng kaaway, mag-ipon ka ng kaibigan. Maiksi lang ang buhay, magpatalo kung kinakailangan. Hindi mo madadala sa langit ang mga bagay na meron tayo, pero pwede mong iwan magandang alaala. Walang kaaway, nagpatawad ng relasyon at kapayapaan. Hindi ka pa handang mamatay kung hindi mo pa kayang patawarin ang mahal mo sa buhay. Lalo na kung mahal mo sa buhay. Siguro nga, meron talaga tayong mga kagalit na okay lang naman. Pero yung mahal mo sa buhay, hindi ka pa handang mamatay kung hindi ka pa nagpapatawad. As our conviction, ang tanong po sa umagang ito, yung tayo ay mamatay, mamaya, bukas, mamayang gabi, listen, sino ang huli mong nakaaway? Sino ang huli mong nakaaway? Ay kung yung kapitbahay mo, siguro makakatulog-tulog ka pa. Pero kung ang naging kaaway mo kanina, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, tiyahin mo, ayusin natin bago mahuli ang lahat. Ang sorry ay magandang pakinggan hanggat buhay pa. Alam niyo, dalawang bagay yung pinakang masarap at pinakang mahirap sambitin. Thank you. Pag narinig mo yung salitang thank you, talagang napakagaan sa pakiramdam. Napakahirap din banggitin minsan. Yung pangalawa, sorry. Ang hirap pakawala ng salitang sorry. At mga kapatid, life is uncertain, but death is sure. Life is too short to spend in hatred and in pain. Maximize pleasure and minimize your pain. Dalawang practical na bagay. Build your house in order. Prepare your home. Pangalawa, bind what is broken. Fix your relationship. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, sa araw pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. A very practical message, O God. First, spiritual. Tanggapin po namin kayo bilang tagapagligtas. Pangalawa, kami ay maging inyong lingkod. Pangatlo, kami ay magbalik loob. Pang-apat, dalhin namin ang aming mga mahal sa buhay patungo sa turo ng kaligtasan. At ngayong umagang ito, help us, Lord, to set our house in order. Tulungan niyo po kami na ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, ay maiprepare namin. Lahat ng ginagawa, Panginoon, ng mga magulang na ito ay para sa pamilya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, mapabilis ang paghahanda. At bilang mga inihahanda, tulungan niyo pong maging responsable kami. Nanawa, Panginoon, makita po namin yung mga pagpapala, mga hirap ng buhay na ito. Most of it, Lord, help us to bind what is broken. Napakahirap sapagkat ang relasyon, Panginoon, na hindi perpekto. Sapagkat kahit kami ay magkakapatid, kahit kami, Panginoon, ay iisang tugo, yung pa kayang mga asawa na hindi kami sabay lumaki, nagkakaroon ng problema. Pero Lord, tulungan yung huwag palakihin. Kung ito man ay matagal ng nanlamig, muli niyong bigyan ako, Panginoon, bigyan kami ng motivation na ito'y ayusin. Ibang bagay yung pinagpapasa Diyos, ibang bagay yung may ginagawa pa tayo. Initiate
Humble yourself. Tayo ang Kristiyano. Ikaw ang nakapakinig ng mensahe. Ikaw ang inaasahan ng Diyos na umayos. Mahirap na salita ang salitang sorry, pero napakalaki ng nagagawa sa ating puso. Kaya Lord, sa umagang ito, tulungan nyo kami sapagkat wala namang ibang pinakang apektado sa mga panahon na kami ay masama ang loob kundi kami rin. Ito isang lason sa aming isipan, ito isang lason sa aming puso. Kaya Lord, patawad man kung kami man ang naging cause ng offense, kung kami man yung mga taong naka-offend, patawad kung kami man yung mga nanigaw, kami man yung nanakit. At tulad ng pagpapatawad nyo sa amin, tulungan niyo po, Panginoon, kaming maihatid din ang pagpapatawad nito. Lord, I pray I don't know what we are going through, what this congregation is going through. Maaring meron po dito, Panginoon, na magkakapatid na hindi nag-iimikan. Maaring meron, Panginoon, dito na mag-ama na maaring may lamat ang relasyon o mag-asawa. Maaring katrabaho or maaring churchmate. Lord, anong sabi po? If you're going to altar with a gift, iwan mo muna yan. Ayusin mo muna ang sirang relasyon. Kaya Lord, sa umaga pong ito, tulungan nyo kami. Kung kami lang mahirap, but we have the fruits of the Holy Spirit, forgiveness, as if you forgive us, O God. Kaya Lord, sa umagang ito, salamat sa inyong mensahe. Thank you, Lord, for challenging us, for reminding us, O God, that before we die, hindi lang pinaghahandaan yung kamatayan, kundi anong gagawin namin sa natitirang buhay na ito. Kaya Lord, pagpalain niyo po, basbasan niyo rin po ang aming kaloob sa umagang ito. Tanda, Panginoon, ang aming pagbabalik loob ng mga pagpapalang pinagkaloob niyo sa amin. Tanda, Panginoon, ang aming pananampalataya na hindi niyo kami pababayaan. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga trabaho na meron kami, ang mga tao na ginagamit nyo para dumaan sa amin ng pagpapala, at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iglesia. We pray, Lord, for provision for this church. Pinapanalangin po namin, Panginoon. Muli sa umagang ito, kami po ay nagpupurit at nagpapasalamat. Ang lahat po ito aming dalangin sa matamis sa pala ng Jesus. Amen.